Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang hapon sa inyong lahat. It's 12:30 in the afternoon here in the Philippines at pag-uusapan natin itong si former spokesperson ni former President Duterte na si Harry Roque. May panawagan ito kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? Yan ang pag-uusapan natin. Ito ay tungkol sa EDCA, no? May sariling opinion rin itong si Attorney Harry Roque, no? Pakinggan natin siya at alamin natin kung ano ang kanyang panawagan dito kay Presidente Bongbong Marcos at tayo ay magre-react dito sa opinion ni Attorney Harry Roque. Okay? Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan, itong ating mahalagang impormasyon. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, subscribe, follow sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Okay, thank you. At also guys, magpapasalamat lang ako sa aking bagong haircut, no? Na shout out to Danny and Rose, no? Mag-asawa yan sila. Ang nag-haircut sa akin itong si Danny dyan sa Cut and Loose Robinsons Dumaguete. Shout out sa inyo, Sir Danny, for my good haircut. Okay. So, let's move forward sa sinabi nitong si Attorney Harry Roque, no? Let's watch the video. Ito ay tungkol nga sa EDCA, ang pananaw ni Attorney Harry Roque tungkol dito sa EDCA, itong away ng China at Taiwan na hindi tayo dapat mangingialam, no? At kung sakasakaling itong Amerika ay tutulong sa Taiwan, madidihado siguro ang Pilipinas. Parang ganyan ang sinabi ni Attorney Harry Roque. So pakinggan natin itong video na ito at tayo ay magre-react. Okay? Let's play the video. So ako po talaga, bagamat ako po'y kontodong suporta kay PBBM dahil grabe naman po talagang pagkampanya ko sa kanya, no? Sa demokrasya po pwede naman po tayo magkaroon ng salungat na pananaw. At ako po'y patuloy na nagsasalita laban dito sa EDCA dahil dapat naman marinig naman ng ating na Presidente PBBM ang saliwat na pananaw tungkol dyan sa EDCA na yan, no? Ang EDCA po hindi po talaga yan. Bagamat sinabi ng Korte Suprema doon sa kaso na akong abogado na natalo nga na ang legal na basihan daw ng EDCA ay doon sa Mutual Defense Treaty. Pero ang tanong po, kung Mutual Defense Treaty at kung tayo ay sasaklolo lamang sa isa't isa sa panig ng Amerika at ang Pilipinas, ano naman ang kinalaman natin dyan sa Taiwan? Kapag linusog po ng China ang Taiwan, hindi naman po Amerika yan. Bakit natin So, ang opinion ni Attorney Harry Roque tungkol dito sa EDCA marami kasi ang mga political expert at mga nagsasabi na ito ng EDCA ay dahil daw sa ating Mutual Defense Treaty sa Amerika. Ngunit, sabi ni Attorney Harry Roque na kapag ang Amerika ay tutulong dito sa Taiwan, sa awayan, kapag ito'y lulusob itong China sa Taiwan, tutulong raw itong Amerika. So wala tayong magagawa dahil merong mga EDCA sites na nakapwesto, nakaharap doon sa Taiwan. 'Di ba? Alam naman natin 'yan, nakaharap doon yung mga EDCA sites. At tayo raw ay mananagot dito sa international law. Kahit nakapwesto lang ang Amerika, bakit pinahintulutan natin ang Amerika na maglagay ng mga sites dito sa Pilipinas? Okay? So ang payo ni Attorney Harry Roque dito kay Presidente Bongbong Marcos na wag na lang tayong makialam dito sa away ng China at Taiwan, kung ano man ang kanilang conflict, no? Dahil sa kanila yan, no? Merong history ang China tungkol dito sa Taiwan na nirerespeto ng kanilang country, na kanilang bansa. Tayo naman, kapag nangingialam tayo dyan, especially itong Amerika,
na hindi natin alam kung ano talaga ang layunin ng Amerika tungkol dito, no? Kung totoo man na para lang ito sa Mutual Defense Treaty, isa na naman na itong ang Presidente Bongbong Marcos ay wag na lang sanang makialam sa giyera kung meron mang makreate na giyera, no? Dahil hindi ito nakakatulong. Yan ang sabi ni Harry Roque. Hindi yan galing sa akin, ha. Sabi yan ni Atty. Harry Roque. Wag na lang tayong makialam dito. Dahil sabi pa nga ni Harry Roque na yung Ukraine, no? Yun ang bigyan natin ng pananaw kung ano ang nangyari ng Ukraine at Russia. Okay? So, wala talagang magandang naidulot ang giyera. So, yan ang panawagan ni Atty. Harry Roque kay Presidente Bongbong Marcos. Whatever will be the decision of the President, hindi natin alam, no? Pero nagsabi lang itong si Atty. Harry Roque. Okay? Let's continue the video. Gamit ang ating mga base militar para protektahan ng Amerika ang Taiwan. Gawin po ng China kung anong gusto niyang gawin sa Taiwan dahil ang Pilipinas naman po, ginagawa natin kung anong gusto natin gawin doon sa Marawi, dyan sa Sulu, no? Kapag merong mga lumalaban para magkaroon ng kalayaan dyan, talaga namang sinusupil ng ating hukbong sandatahan, wala naman pong pagkakaiba yan sa Taiwan. Yan po internal issue ng China. At ang Amerika, ang Pilipinas, ang buong Europa, ang buong mundo, kinikilala naman po yung tinatawag na One China Policy. Iisa lang po ang China. So wag na tayo maghimasok sa internal na mga usapin ng mga Chino. Hayaan na natin. So, ang tawag ni Atty. Harry Roque dito is internal na awayan, no? One China Policy. Silang magdesisyon kung anong mangyayari dyan. At sa kasaysayan naman, kung kayo po'y nag-aaral ng kasaysayan talaga, makikita nyo po sa haba ng kasaysayan ng China, hindi naman po nanlusob ang China. At hindi po siguro para makipaggera ang China. Yan, hindi natin opinion yan, ha? Opinion yan ni Atty. Harry Roque, no? Basing sa history. Hindi raw since nanglusob ang China. Yung Hapon ang nanglusob sa China. Kung maalala nyo, yung pangalawang pandaigdigang digmaan, hindi naman nila linusob ang Hapon. No? Ang Hapon ang lumusob sa China. No? So kampante po ako na hindi mangunguna kung ang pagbabasihan natin na kasaysayan ang China. No? Pero ang tanong nga po, Mutual Defense Treaty, okay? It is collective security. Pag inatake Amerika at Pilipinas, sasaklolo tayo sa isa't isa. Kapag inatake ang Taiwan, wala pong kinalaman ng MDT dyan. Ang tanong. So, klaro yun, no? Kapag inatake ang Amerika, tayo ay tutulong. Kapag Pilipinas ang inatake, ang Amerika ay tutulong sa atin. Yan ang Mutual Defense Treaty, no? Parang ganun ang meaning doon. Pero kapag yung away China at Taiwan at mangingialam ang Amerika dito, hindi tayo mangingialam. Pero ang delikado dito is nagbigay tayo ng EDCA sites dito sa Amerika. Kung magkagyera man ito, no? At sabi ni Atty. Harry Roque, mananagot pa rin ang Pilipinas dito dahil meron tayong EDCA sites na parang pinahiram natin ng Amerika. Yan ang problema. Bakit yung tatlong bagong base militar na pinagamit natin, no? Dalawa sa Cagayan, isa sa Isabela, bakit natin Pero I will try to defend Presidente Bongbong Marcos dito, okay? Para sa akin, ang ginawa ni PBBM dito, alam ko na sa kabutihan rin ito ng ating bayan. Alam kong hindi makipagyera itong si Presidente Bongbong Marcos, no? Alam kong mas priority niya ang taong bayan kaysa mangingialam dito. Gamit yan kundi dahil sa Taiwan. Diba po? Well, dinidikit ko lang po yung kahalagahan ng araw ng kagitingan dito sa usapin ng EDCA. Kasi nga po, itong usapin ng EDCA po pwedeng mabuwis na naman ang buhay ng mga Pilipino pero hindi gaya ng araw ng kagitingan na ang pagbubuwis ng buhay ay para sa inang bayan. Hindi po para sa inang bayan kung magbubuwis tayo ng buhay dyan sa Taiwan. Para po yan sa mga Amerikano, para po yan dun sa mga Taiwanese. O nga, kawawa naman yung mga sundalo natin na tutulong dyan, na wala tayong makuha dyan, no? Awayan lang yan ng China at Taiwan na para bang nagbuhis ng buhay ang mga sundalo para sa ibang bansa. So, parang irrelevant.
bakit naman tayo magbubuwis ng buhay dyan? No? Tsaka siyempre nga, uulitin ko po bilang isang napakatagal na nag-aaral ng international law, kapag pinagamit po natin ang teritoryo sa isang pamamaraan na magkakaroon ng danyo sa iba, tayo po'y magkakaroon ng responsibilidad sa larangan ng international law. Bakit naman natin gusto yan? Ang nais po natin, uulitin ko po, ito po aking pakiusap at panawagan, at alam ko naman po, sang-ayon din sa akin si PBBM dito. So alam ni Attorney Harry Roque na sang-ayon rin si PBBM sa kanyang opinion dito, no? Alam niya yan. Palaging konsiderasyon natin sa ating panlabas na relasyon, anong magdudulot na mas maraming pagkain sa pagkainan ng bawat Pilipino. Hindi ba nga ho, yan ay sa pamamagitan ng kalakalan at pamumuhunan, lalong-lalo na ng China, na ngayon po ay the second superpower in the world. O nung minsan lang, nagkaroon na naman tayo ng bagong export ng durian na inaasahan natin na bilyon-bilyon na naman ang papasok kapag tayo tuloy-tuloy nagbenta ng prutas sa China, partners. Sa Thailand, $4 billion ang nabebenta nilang durian. Tayo nagsisimula pa lamang. Pero kampante ko na mapapantayan din natin yung volume na binibenta ng Thailand. Okay, so klarong-klaro yung mensahe ni Attorney Harry Roque laban kay Presidente Bongbong Marcos. It's a friendly panawagan kay Presidente Bongbong Marcos na as much as possible hindi na tayo makipagyera, hindi na tayo mangingialam dyan sa China at Taiwan. Okay? Kung ano man ang activity ng Amerika at Pilipinas dyan sa EDCA sites na yan, I hope dyan lang yan sa EDCA sites na yan. No? Na wag na sanang mangingialam ang Amerika dito sa awayan ng China at Taiwan. Okay? Hindi na, kasi kawawa ang Pilipinas kapag magyera ito. Talagang tayo ang wala tayong makuha diyan. 'Di ba? So one big factor na dapat hindi ito gawin ni PBBM, sabi ni Attorney Harry Roque, let's take a look sa nangyari ng Russia at Ukraine, kung ano ang naging apekto. Many to say, di ba? Dami na negative na mga nangyari. Di na natin gusto yung mangyari sa atin sa Pilipinas. Okay? So, guys, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito ng EDCA. Libre kayong magbigay ng inyong opinion, mag-bash ba kayo ng ano ba dyan, wala akong pake. Mag-comment kayo, babasahin pa rin natin yan dahil tayo ay demokrasya rito. Okay? So guys, help me na i-like at i-share tong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Caveman Coffee, still available sa Shopee guys. At itong t-shirt natin, very colorful, available rin sa Shopee. Bili na kayo bilang supportan nyo sa Don Mar TV. So guys, hanggang dito lang itong video na ito. Have a great day and God bless sa inyong lahat.